Si Bruce Lee, isang pangalan na kilala sa husay sa martial arts. Isang alamat na ang buhay ay higit pa sa pelikula. Ang Dragon the Bruce Lee Story ay nagpapakita ng tunay na Bruce Lee. Ito ay isang paglalakbay sa kanyang mga tagumpay at pagsubok. Ito ay patunay ng kanyang matibay na kalooban. Binubuksan ng pelikula ang mundo ni Bruce, simula sa masiglang kalye ng Hong Kong. Nakikita natin ang kanyang kabataan. Nasasaksihan natin ang pag-alab ng kanyang hilig sa martial arts. Ang hilig na ito ang magiging layunin niya sa buhay. Ito ang magtutulak sa kanyang international fame. Ang kwento ni Bruce ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay tungkol sa pagsira sa mga limitasyon. Ito ay tungkol sa paghamon sa mga stereotype. Lumaban siya laban sa racism at diskriminasyon. Lumaban siya para sa kanyang lugar sa mundo. Lumaban siya para ibahagi ang kanyang sining sa mundo. Ang Dragon the Bruce Lee Story ay isang malakas na paalala ng impluwensya ni Bruce. Nagiwan siya ng hindi mapapayang pangmarka sa pelikula at martial arts. Ang kanyang legacy ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon sa buong mundo. Siya ay isang tunay na icon. Siya ang Dragon. Ang pag-alis ni Bruce sa Hong Kong ay isang mahalagang sandali sa kanyang buhay. Dala niya ang bigat ng kanyang mga pangarap. Hinanap niya ang isang bagong simula sa Amerika. Hinangad niya ang isang lugar kung saan maibabahagi niya ang kanyang filosofiya sa martial arts. Gayunpaman, ang Amerika ay may sarili ring mga hamon. Laganap ang racism. Kaunti lang ang oportunidad para sa mga Asian actors. Tumanggi si Bruce na malimitahan. Nagpursigi siya. Nagturo siya ng martial arts. Hinasa niya ang kanyang mga kasanayan. Hinintay niya ang kanyang pagkakataon na sumikat. Hindi maikakaila ang kanyang charisma. Hindi maaring balewalain ang kanyang talento. Unti-unti nagsimula siyang makilala. Nakakuha siya ng mga estudyante mula sa iba't ibang antas ng buhay. Napansin siya ng mga tao sa Hollywood. Malapit nang lumipad ang Dragon. Ngunit malayo pa ang kanyang lalakbayin. Naharap niya ang prejudice at pagdududa. Lumaban siya para sa tunay na representasyon. Hiningi niya ang respeto para sa kanyang kultura at sining. Hindi niya ikinompromiso ang kanyang pananaw. Sa gitna ng kanyang karera, nahanap ni Bruce ang kapapanatagan sa pag-ibig. Ang kanyang relasyon kay Linda Lee Cadwell ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay maganda ang pagganap sa pelikula. Ito ay patunay ng kanilang matibay na pagsasama. Si Linda ay higit pa sa asawa ni Bruce. Siya ang kanyang karamay, siya ang kanyang sandigan, sinuportahan niya ang kanyang mga pangarap, niyakap niya ang kanyang kultura. Naging mahalagang bahagi siya ng kanyang paglalakbay. Ang pagsilang ng kanilang mga anak, sina Brandon at Shannon, ay nagdulot ng labis na kaligayahan sa buhay ni Bruce. Siya ay isang mapagmahal na ama. Itinuro niya sa kanila ang mga halaga ng disiplina, respeto at tiyaga. Pinangarap niyang ipamana ang kanyang legacy sa kanyang anak. Nakalulungkot, si Brandon ay susunod sa yapak ng kanyang ama, kapwa sa martial arts at pag-arte. Ang kanyang maagang pagkamatay nagdulot ng lungkot sa pagpapalabas ng pelikula. Ito ay nagsilbing paalala ng kahinaan ng buhay. Ika-4 na bahagi, Defying Limits, filosofiya ni Bruce Lee sa martial arts at ang pagsilang ng Jeet Kune Do. Si Bruce Lee ay hindi lamang isang martial artist, isa rin siyang pilosopo. Nakita niya ang martial arts bilang isang daan patungo sa pagtuklas sa sarili. Naniniwala siya sa paglaya mula sa mga mahigpit na estilo. Isinulong niya ang kakayahang umangkop at pagiging maliksi. Ang pilosopyang ito ang nagtulak sa kanya na likhain ang Jeet Kune Do, ang estilo na walang estilo. Ito ay isang revolusyonaryong konsepto. Binibigyang diin nito ang praktikalidad kaysa sa tradisyon. Hinihikayat nito ang mga practitioner na umangkop sa anumang sitwasyon. Ipinakikita ng Dragon the Bruce Lee Story ang tindi at kagandahan ng Jeet Kune Do. Nakakakilig ang mga fight scenes. Ang mga ito ay patunay ng bilis, lakas at katumpakan ni Bruce. Kinukuha nila ang diwa ng kanyang estilo sa pakipaglaban. Ngunit ang pelikula ay higit pa sa pisikal na labanan. Sinusuri nito ang mental at spiritual na aspeto ng filosofiya ni Bruce. Itinatampok nito ang kanyang pagbigay din sa kamalayan sa sarili, disiplina at patuloy na pag-aaral. Ika-5 bahagi, Anino ng Dragon, Racism, Trahedya at ang walang hanggang pamana ni Bruce Lee.
Hindi iniiwasan ng Dragon the Bruce Lee story ang racism na hinarap ni Bruce sa Hollywood. Inilalantad nito ang mga prejudice at stereotype na humadlang sa kanyang karera. Inihayag nito ang mga paghihirap na kanyang tiniis upang makilala. Sa kabila ng mga balakid, nagpursigi si Bruce. Hindi niya ikinompromiso ang kanyang pananaw. Lumaban siya para sa tunay na representasyon. Binuksan niya ang daan para sa susunod na henerasyon ng mga Asian actors. Ang pagpapalabas ng pelikula ay natabunan ng trahedya na pagkamatay ni Brandon Lee. Nagdagdag ito ng kalungkutan sa karanasan sa panonood. Nagsilbi itong paalala ng walang hanggang pamana ng pamilya Lee. Ang Dragon the Bruce Lee story ay higit pa sa isang biographical film. Ito ay isang pagdiriwang ng buhay ni Bruce Lee, ng kanyang pilosopiya at ng kanyang impluensya sa mundo. Ito ay patunay ng kanyang matibay na kalooban. Ito ay paalala na kahit sa harap ng kahirapan, ang isang tao ay maaring gumawa ng pagbabago. Ang pamana ni Bruce Lee ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon sa buong mundo. Siya ay, at palaging magiging, ang Dragon.